May jurisdiction nga ba ang Muntinlupa Regional Trial Court sa kaso ni Senator De Lima? Yan ang mainit na pinagtalunan ni na Judge Juanita Guerrero ng RTC Branch 204 at ng abogado ni De Lima kanina. Giit ng kampo ni De Lima, ombudsman ang dapat na dumidinig sa kanyang kaso. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, naaresto man at nakulong na si Senator Laila De Lima. Nagsisimula pa lamang anila ang napakahabang proseso ng pagtatanggol sa kanya ng kanyang legal team na balak questionin di lamang ang jurisdiction ng 2 sa 3 korte ng Muntinlupa RTC na may hawak sa kanyang kaso, kundi maging ang mismong arrest warrant na inisyo ng RTC Branch 204 ng Muntinlupa. Gwardyado ng mga tauhan ng PNP-CIDG si Senator Laila De Lima nang dumating sa Muntinlupa RTC sakay ng isang puting PNP coaster. Hindi nakaposas at hindi rin naka-bulletproof vest ang senadora, pero hawak-hawak siya sa kamay ng mga policewoman na naka-bulletproof vest. Sinamahan din ang senadora ng ilan sa mga staff niya sa Senado at ilang taga-suporta. Idiniretso si De Lima sa opisina ni Judge Juanita Guerrero ng RTC Branch 204 alinsunod sa kautosang iparesto ito at ipresenta sa korte. Hindi umabot ng 3 minuto ang pagpresenta kay Judge Guerrero. Inilabas na muli ang senadora at isinakay ng coaster. Ma'am, are you afraid? No. No. Ilang minuto pa bago naglabas ng commitment order ang korte, kaya ilang minuto ring nakatigil lang ang coaster sa labas ng courthouse. Binuksan pa ng senadora ang bintana ng coaster at kumaway sa mga taga-suporta. Sa commitment order, ipinag-utos na ikulong ang senadora sa PNP Custodial Center. Sakalang umalis ang convoy ng mga pulis para ibalik sa Campo Crame ang senadora. Binigyan ni Judge Guerrero ang DOJ prosecutors ng 10 araw para magbigay ng komento sa inihaing motion to quash o pag-dismiss ng kaso ng mga abogado ng senadora. Wala yung corpus delicti Wala yung drugs. Wala yung pera. Saan ka nakakita nagtitrade ng, nag-trade daw ng drugs? Gamit ay telepono. Pagkatapos, nagbigay ng pera. Pero naging mainit ang pagtatalo ni Judge Guerrero at Attorney Teddy Rigoroso kung may jurisdiction nga ang Muntinlupa RTC sa kaso ng senadora. Giit din ang kampo ni De Lima, bukod sa dapat sa ombudsman isinampa ang mga kaso, walang physical evidence gaya ng droga na naipresenta ang DOJ. Sagot ni Judge Guerrero, 3 araw niyang binasa ang impormasyong sinampa sa senadora at paninindigan niya ang warrant of arrest. Pinag-aralan din daw niya ang motion to quash na inihain ng kampo ng senadora at naniniwala siyang may jurisdiction ang korte sa kaso. 3 yung kaso na to Yung 2 sa 205 saka sa 206, kini-question talaga namin yung jurisdiction. Dahil sa nag-question kami ng jurisdiction, ako on behalf of Senator De Lima, nag-enter ako ng tinatawag namin special appearance. Specifically to question the jurisdiction. Hindi porket nag-file kami ng motion to quash, ibig sabihin kinikilala na namin sila. Naghahanda na ang mga abogado ni De Lima para hilingin sa Court of Appeals ang pagbawi ng arrest warrant sa senadora. Hindi ito ang unang beses na nag-cruise ang landas ni na De Lima at Judge Guerrero. Si Guerrero ang judge na nag-acquit noong 2011 sa 2 tinaguriang Alabang boys na sina George Joseph at Richard Brodet sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Si De Lima naman ang Justice Secretary noon na nagsampa ng kaso laban sa mga akusado. Sabi noon ni De Lima, may gross misappreciation of procedure at inapila ang acquittal sa Court of Appeals. Kalaunan, kinatigan ng Court of Appeals ang naging desisyon ni Judge Guerrero. Si Judge Guerrero rin ang humawak sa umano'y pyramiding scheme ng kumpanyang Multitel noong 2008 at nag-utos din na pakawalan ng convicted murderer na si Rolito Go noong 2014 dahil nakompleto na raw ang sentensya kaugnay ng pagkapatay sa De La Salle student na si Eldon Maguan. Kinatigan ng Korte Suprema ang naging desisyon ni Judge Guerrero noong 2016 matapos ito iapela ng Bureau of Corrections. Ma'am Jess, sa kalagitnaan kanina ng pagtatalo nitong huwes at ang defense lawyer dyan sa Branch 204 ay hindi naman nagustuhan tila nitong ilang mga private lawyers mula sa prosecution ang tila insinuations na inilulutang ng ilang sa mga abogado mula sa defense na tila minadali itong pag-issue ng arrest warrant mula sa Branch 204 ng Muntinlupa. Yung asal daw ng isa sa mga abogado, giit ng abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, ay pwedeng subject to contempt of court.
Ma'am Jess. Chino, sa pagkakaalam mo ba, may implications ba sa kaso kung kaninong jurisdiction ito napunta? Kung sa RTC ng Muntinlupa o sa Sandigan Bayan, katulad ng ginigiit ng kampo ni Senator De Lima? Ma'am Jess, batay doon sa pagpapaliwanag ng defense, no, yung kanilang giit kasi, the reason na gusto nila sa Sandigan Bayan, kasi ibig sabihin nito, bribery attempt ang gusto nilang sinasabi nila, no, just in case na katigan nga, no, yung ng korte na mailipat nga sa Sandigan Bayan ng kanilang kaso. Ang ginigit nila, ito isang bribery attempt dahil kung illegal drugs case ito, wala naman daw evidence talaga na magpapatunay na sangkot ang senadora sa kasong illegal drugs. Ang kanilang number one argument dito ay ni isang physical evidence na may kaugnayan sa droga. Let's say 1 gram, not 1 gram daw of illegal drugs ang nagsilbing physical evidence dito sa kaso. Kung kaya't ang giit nila, ito isang bribery case, no, at the very most, no, at dapat subject sa jurisdiction ng ombudsman, no, at ng Sandigan Bayan at hindi ng RTC na ma-handle naman ito ay mga criminal case gaya ng kaso ng illegal drugs. Ma'am Jess. Mukhang yun ang gustong linya naman ng prosecution, no? To treat this as a criminal case. Yes. And ito nga, para yung RTC ang humawak at hindi dun sa Sandigan Bayan. Meron pang ibang parang naiisip na recourse itong defense, no, itong kampo ni Senator De Lima, pupunta ng Court of Appeals. May talab kaya ito considering Yes. na yung charges against her mismo ay non-bailable? Well, Ma'am Jess, significant, no? Kasi kung katigan ng Court of Appeals, itong kanilang pag-question dito sa jurisdiction at yung mismong arrest warrant, no? In essence, kinikilala ng Court of Appeals na hindi dapat nag-issue, no, or dapat pag-aralan pa yung arrest warrant na inilabas na sa ating pagkakaintindi, kapag kinatigan ito ng Court of Appeals o mas mataas na korte, no, ay ibig sabihin binibigyan halaga itong argument ng defense na wala ngang jurisdiction, no, dapat pag-aralan pa at timbangin din yung ebidensya na unang inilabas nga sa preliminary investigation ng DOJ patungkol sa illegal drugs case, no, kasi yun na nga ang giit talaga ng defense, hindi dapat ito illegal drugs case dahil ni isang kusing ng physical evidence kaugnay sa illegal drugs ay walang naipakita itong Department of Justice. Oh, so Ma'am it Jess. has something to do more with the warrant of arrest instead of the kung ano yung nature ng charges, kung bailable yon o hindi. Kasi I suppose, no, ang panel ni Senator De Lima, ang defense, kukwestiyonin bakit kinulong siya. I suppose ayaw nila syempre na mangyari yon. Yes. Kasi Ma'am Jess, kung titingnan talaga natin, no, yung kung sa Sandigan Bayan o di kaya sa Ombudsman inilipat yung kaso, no, o inilapit yung kaso, bribery would mean na meron ding bailable offense ito, no, gaya ng sa mga nakikita nating ibang mga past cases laban sa mga public official. Bailable ito. Whereas kapag criminal case na illegal drugs at sa ating pagkakaintindi parang halos idikit na ito sa trafficking, no, ng illegal drugs, yun po ay non-bailable case, no, kung kaya't minarapat talaga at pinilit ng prosecution na illegal drugs case ang kanilang yung kanilang isasampa at dito nga ito sa Regional Trial Court na may hawak ng kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.